Narito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Cancer para sa araw ng February 25, 2026. Sa pagsapit ng umaga sa February 25, mararamdaman mo ang isang napakalambot at mapagkalingang enerhiya na bumabalot sa iyong buong pagkatao, na tila nag-aanyaya sa iyo na bigyang halaga ang kapayapaan sa loob ng iyong sariling tahanan. Ang bawat tibay ng iyong emosyon ay magsisilbing lakas upang harapin ang mga hamon ng buhay ng may sapat na pasensya at pag-unawa. Kaya mainam na gamitin ang panahong ito upang palakasin ang iyong koneksyon sa mga taong tunay na nagmamahal sa iyo. Huwag mong hayaan na ang ingay ng mundo sa labas ay sumira sa katahimikan ng iyong kalooban, bagkus ay gawin mong kuta ang iyong damdamin upang manatiling ligtas at payapa sa gitna ng anumang sitwasyong kailangan mong harapin sa maghapon. Pagdating sa usaping propesyonal at sa iyong mga tungkulin sa trabaho, ang petsang ito ay nagdadala ng isang pagkakataon upang ipakita ang iyong galing sa pag-aalaga ng mga proyekto na nangangailangan ng masusing atensyon at malasakit sa bawat detalye. Mapapansin ng iyong mga kasamahan ang iyong pagiging maunawain at ang iyong kakayahan na makinig sa kanilang mga hinaing na magbibigay sa iyo ng mataas na antas ng respeto at pagtitiwala sa loob ng inyong opisina. Ang iyong mga suhestyon tungkol sa kung paano mapapabuti ang pakikitungo sa mga kliyente ay magbubunga ng tagumpay, kaya manatiling mapagmasid sa bawat galaw ng iyong mga katrabaho upang matiyak na ang lahat ay nagkakaisa tungo sa iisang layunin. Ang iyong kalagayang pinansyal ay nasa isang posisyon kung saan ang masusing pagpaplano para sa kinabukasan ng iyong pamilya ay magbibigay sa iyo ng malaking kagaanan sa loob ng mga susunod na panahon ng taong ito. Maaaring may mga pagkakataon na dumating sa iyong harapan na may kinalaman sa pagpapalago ng iyong ipon sa pamamagitan ng mga tradisyonal, ngunit matatag na paraan. Subalit siguraduhin na nalaman mo ang lahat ng mga detalye bago ka magbitiw ng anumang pangako. Ang pagiging masinop at ang pag-iwas sa pagbili ng mga bagay na bunsod lamang ng panandaliang bugso ng damdamin ay makakatulong upang mapanatili ang iyong yaman, na siyang magsisilbing iyong matibay na sandata sa oras na magkaroon ng mga hindi inaasahang gastusin sa bahay. Sa aspeto ng pag-ibig at pakikipag-ugnayan, ang iyong puso ay magiging puno ng pagmamahal at pagnanais na protektahan ang iyong kapareha, na magbubunga ng isang mas malalim at mas seryosong koneksyon sa inyong dalawa sa loob ng mahabang panahon. Ang pagiging bukas sa iyong mga tunay na nararamdaman, kahit na ito ay tila nakakatakot o nagpapakita ng kahinaan, ay makakatulong upang maalis ang anumang pader na humahadlang sa inyong ganap na pagkakaintindihan at pagmamahalan. Para sa mga pusong nag-iisa, ang iyong maamong aura ay magiging magnet para sa mga taong naghahanap ng katatagan at tunay na kalinga. Kaya huwag kang mag-atubiling ipakita ang iyong malasakit sa mga taong sa tingin mo ay karapat-dapat sa iyong atensyon. Ang iyong kalusugan ay dapat ding maging prioridad sa pamamagitan ng pagbibigay ng pansin sa iyong tiyan at sa mga pagkaing kinakain mo na madalas na may direktang epekto sa iyong emosyonal na kalagayan sa araw-araw. Ang iyong katawan ay humihiling ng pahinga mula sa mga mabibigat na gawain at mga pagkain hindi nakakabuti sa iyong panunaw, kaya mainam na uminom ng maraming maligamgam na tubig at kumain ng mga pagkain niluto ng may pagmamahal sa loob ng bahay. Ang paggawa ng mga aktibidad na nagpapagaan ng iyong loob gaya ng pagluluto o pag-aayos ng kagamitan ay makakatulong upang mailabas ang mga naipong tensyon sa iyong kalamnan na magpapanatili sa iyong disposisyon na laging handa at puno ng lakas. Sa pakikipagkapwa-tao, ang iyong pagiging maaasahan sa mga oras ng pangangailangan ay magbubunga ng mas matatag na alyansa sa mga kaibigan na itinuturing mo ng kapamilya sa loob ng maraming taon. May isang kakilala na maaaring lumapit sa iyo upang humingi ng tulong sa isang personal na bagay, at ang iyong kakayahang makiramay ay magiging susi upang maligtas siya mula sa isang malungkot na sitwasyon. Maging mapagmasid sa mga taong nagtatangkang pumasok sa iyong inner circle dahil mahalaga na protektahan mo ang iyong enerhiya mula sa mga taong nais lamang kumuha ng iyong lakas nang walang ibinibigay na kapalit na pagpapahalaga sa iyong kabutihan. Ang iyong malikhaing isipan ay magkakaroon ng kakaibang kislap sa hapon, lalo na sa mga gawaing may kinalaman sa pagpapaganda ng iyong paligid o sa paggawa ng mga bagay na may sentimental na halaga sa iyong buhay. Huwag mong limitahan ang iyong sarili sa mga karaniwang gawain, bagkus ay subukan ang mga paraan na magpapakita ng iyong pagiging mapagmahal na individual sa harap ng iyong mga mahal sa buhay. Ang sining ng pagpapasaya sa iba sa pamamagitan ng iyong mga likha ay isang paraan ng pagpapagaling para sa iyong sariling kaluluwa. Kaya hayaan ang iyong mga ideya na dumaloy ng malaya, at huwag mong hayaang ang mga pagsubok ang magdikta sa kung paano mo ipakikita ang iyong galing. Para sa iyong pamilya,
Asahan ang isang usapin sa loob ng tahanan na mangangailangan ng iyong katatagan at ang iyong kakayahan na tumingin sa damdamin ng bawat miyembro upang mahanap ang tunay na ugat ng inyong pagkakaisa. Ang iyong papel bilang taga-inat ng mga tradisyon ay mahalaga upang mapanatili ang integridad ng inyong pagsasama, kaya manatiling mahinahon at huwag padala sa mga negatibong emosyon na maaaring magdulot ng kalituhan. Maglaan ng oras upang makasama ang iyong mga mahal sa buhay sa isang tahimik na kapaligiran kung saan maaari ninyong ilabas ang inyong mga saloobin ng walang takot, dahil ang pagmamahalan ninyo ang magsisilbing kuta ninyo sa anumang unos na darating. Ang iyong intuition ay magsisilbing iyong pinakamahusay na gabay sa pagpapasya tungkol sa isang pagbabago na nais mong ipatupad sa iyong mga nakasanayang gawain o sa iyong personal na kapaligiran sa loob ng bahay. Kung may nararamdaman kang udyok na ayusin ang iyong silid o ang pwesto ng iyong mga kagamitan, gawin ito ngayon, dahil ang daloy ng positibong enerhiya ay mas madaling pumasok kung mayroong bagong puwang na inilaan para sa kaginhawaan. Ang iyong panloob na tinig ay malakas na nagpapaalala na handa ka na para sa isang yugto ng pagpapagaling, kaya tanggapin ang bawat pagkakataon ng may galak at huwag mong hayaang ang takot sa pagbabago ang humadlang sa iyong pag-unlad. Sa aspeto ng edukasyon at pagkuha ng karunungan, ang iyong isipan ay magiging kasing talas ng isang patalim na handang unawain ang bawat misteryo at mga aralin na may kinalaman sa kasaysayan o sa pinagmulan ng iyong mga ninuno. Gamitin ang panahong ito upang mag-aral ng mga paksa na may kinalaman sa emosyonal na katalinuhan o kahit na mga usaping pampamilya dahil ang mga ito ay sadyang makakatulong sa pagpapalawak ng iyong pangunawa sa iyong sarili. Ang bawat impormasyon na iyong makukuha ay magsisilbing iyong kayamanan na hindi kailanman mananakaw. Kaya huwag kang titigil sa paghahanap ng mga sagot sa iyong mga katanungan tungkol sa iyong pagkatao, hanggang sa marating mo ang ganap na kalinawan. Iwasan ang pagiging masyadong maramdamin sa mga salita ng mga taong hindi nakakaalam ng iyong pinagdaraanan sa araw-araw na pamumuhay sa gitna ng maraming responsibilidad. Ang pagpapakawala sa mga negatibong komento ay hindi tanda ng kahinaan, kundi ng isang matapang na pagpapasya upang maprotektahan ang iyong sariling kapayapaan at kaligayahan sa hinaharap. Maging mapagpatawad sa iyong sarili gaya ng pagiging maalaga mo sa mga taong mahal mo. At makikita mo na ang iyong landas patungo sa tagumpay ay mas magiging madali kung wala kang bitbit na mabigat na hinanakit sa iyong puso at isipan sa bawat hakbang na gagawin mo. Ang iyong espiritual na aspeto ay nangangailangan din ng pansin sa pamamagitan ng paghahanap ng sandali ng katahimikan malapit sa tubig upang muling mahanap ang iyong koneksyon sa mga puwersang nagbibigay ng buhay sa iyo. Ang pagninilay-nilay tungkol sa iyong tunay na layunin ay magbibigay sa iyo ng sagot kung bakit kailangan mong maging matatag para sa iyong mga mahal sa buhay sa kabila ng iyong sariling mga pagsubok. Ang bawat dalangin o pagninilay ay magbubukas ng iyong espiritual na mata upang makita ang mga biyaya na sadyang inilaan para sa iyong kapakanan. Kaya panatilihin ang iyong pananalig at ang iyong integridad sa lahat ng oras upang hindi ka maligaw ng landas. Maging mapagmasid sa mga legal na dokumento o mga kontratang may kinalaman sa iyong ari-arian na iyong pipirmahan ngayong hapon, at siguraduhin na nasuri mo ang bawat detalye upang hindi ka mapagsamantalahan ng ibang tao. Ang paghingi ng payo sa mga taong pinagkakatiwalaan mo sa pamilya ay isang matalinong hakbang na dapat mong gawin upang maprotektahan ang iyong mga interes at ang iyong pinaghirapan sa loob ng mahabang panahon. Ang pag-iingat sa ganitong mga usapin ay magbibigay sa iyo ng kapanatagan na ang iyong mga hakbang ay nasa loob ng katuwiran at hindi ka malalagay sa alanganin dahil lamang sa kakulangan sa pagsusuri ng mga papel na iyong hinahawakan. Sa pagdating ng gabi, maglaan ng oras upang ayusin ang iyong isip at ang iyong emosyon sa pamamagitan ng pagpapasalamat sa bawat karanasan na nagpatibay sa iyong kalooban sa loob ng maghapon. Ang pagtulog ng may payapang puso ay makakatulong upang manumbalik ang iyong lakas at magkaroon ng mga panaginip na magbibigay sa iyo ng gabay para sa iyong mga susunod na plano sa buhay. Ang pagpapahalaga sa bawat maliit na tagumpay na iyong nakamit sa loob ng iyong tahanan ay magpapanatili sa iyong positibong disposisyon, na siyang magsisilbing magnet para sa mas magagandang balita na darating sa iyong pintuan bukas at sa mga susunod na araw na puno ng kagalakan. Bilang huling payo para sa iyo, laging tandaan na ang iyong tunay na lakas ay nagmumula sa iyong kakayahang magpakita ng pagmamahal ng walang hinihintay na kapalit mula sa mga taong pinaglilingkuran mo. Manatiling nakapokus sa iyong mga pangarap para sa iyong pamilya habang tinutulungan ang iba sa paraang hindi mo napababayaan ang iyong sariling kapakanan at ang iyong integridad bilang isang individual. Hayaang ang liwanag ng pag-ibig ang maging gabay mo sa pagtahak sa anumang bahagi ng iyong paglalakbay.
At maniwala ka na ang bawat sakripisyo mo ay magbubunga ng isang kaganapang hihigit pa sa iyong mga inaasahan at minimithing tagumpay sa mundong ito. Ang iyong mga maswerteng numero para sa araw na ito ay 2, 11, at 20. Ang iyong maswerteng kulay ay pilak o puti na sumisimbolo sa kadalisayan at proteksyon ng damdamin. At ang maswerteng gawain para sa araw na ito ay ang pagluluto ng isang espesyal na putahe para sa iyong pamilya o ang pag-aayos ng mga lumang litrato upang muling sariwain ang mga masasayang alaala na nagbibigay sa iyo ng lakas at inspirasyon upang magpatuloy.